ang ating question sa ating chat box. So, ang unang question galing kay Anonymous, ayaw niya magpakilala. What if the pensioner decided to work again for a company after claiming the retirement benefits? Will that affect his or her monthly pension? And will the company be obligated to pay for her contribution again? Sir Jomer? Okay. Yes. Okay, andito na naman yung suki nating si Anonymous. Okay, so yung tanong, yes, it will definitely affect, especially kung yung miyembro natin ay below the age of 65 years old. So ang mangyayari, yung kanyang monthly pension shall be suspended at yung employer niya, i-require siya na kaltasan uli yung miyembro natin at dagdagan yun ng employer share and remit it to SSS. Unless yung member ay 65 years old and above na, then wala na siyang magiging epekto. So tuloy-tuloy lang yung magiging pension niya kay SSS, and at the same time, hindi natin i-require yung employer na i-report pa itong miyembro na to. Again, kung yung retiree ay 65 years old and above na. Thank you, Sir Jomer, sa detailed na explanation sa question ni Anonymous. Okay, sa ating pong pangalawang question, galing kay Jenna. Shout O out kay Jenna? Jenna. O Jenena ba to? Okay, one of our employee will be turning 60 this coming January 1, 2025. She's asking how early should she file for her retirement benefits? So one of our employee will be turning 60 this coming January 1. She's asking how early will she... Actually, yung the earliest is yung kanyang mismong birth month, yung kung kailan siya magte-turn 60. So, yun po. But ito, ang pinapayo natin for our members who will be filing their retirement benefit in essence before you turn 60, okay, or 65, or before you submit your retirement application, siguro 3 months, 4 months before the date of retirement, visit any SSS office nearest you to check your records. Check ninyo yung records niyo. Check your documents. Baka mamaya iba yung date of birth mo pala doon sa SSS compared doon sa mga valid IDs na hawak mo. Diba? Also, check mo rin baka mamaya meron kang unpaid loan obligation. Diba? So, yung loans po kasi natin, ibinabawas yan sa pension ng ating mga retirees. So, ito paalala lang. So, check your records. Baka may naiwan kayong utang. Especially now that we have yung tinatawag natin na consolidated loan program with condonation of penalties, na kung saan hindi na binabayaran ng miyembro yung penalty, principal at interest na lang. So, we highly suggest na mag-apply muna sila, lalo kung meron kayong nga po unpaid loan kay SSS, mag-avail muna kayo ng consul loan, bayaran yung principal at interest, yung consolidated loan amount, then tsaka po tayo mag-file ng retirement. Okay? So para makatipid tayo, yung penalty hindi na natin siya babayaran. Ayan, salamat Sir Jomer. Again, pinapaalalahan natin lahat ng mga members ng SSS na check your records. Yes. Ay, eto naman po yung sunod na question galing kay Jubei or Juby. How true na Today. how true na need mataas ang hulog last 5 years para mas mataas ang makuhang pension? Okay, actually yung last 5 years na to, ito kasi yung tinutukoy natin na last 60 months prior to semester of contingency. So, babalikan natin yung mga factors na nakakaapekto sa pension ng retiree. So, andun yung average monthly salary credit. So, to compute the average monthly salary credit, di po ba, naipaliwanag natin kanina na dalawa yan. Last 60, average and last 60 posted monthly salary credit prior to the semester of retirement, at saka yung total contributions paid in SSS prior to the semester of retirement divided by the same number of contributions paid within the period. So, kung alin na mataas sa dalawa. So, madalas po kasi ang madalas na nagagamit natin, kasi sabi natin whichever is higher dun sa dalawa. Pero madalas na nagagamit natin yung last 60 months, which is yun yung last 5 years. Kasi normally, di ba, andun yung peak ng sahod talaga. So, kaya talaga nakaka-apekto po yan. Kaya, paalala lang din sa ating mga member, reminder na ingatan natin. Okay? So, ingatan natin yung last 5 years natin as much as possible. Hindi talaga bumababa yung contributions natin dyan. Kasi may epekto siya dun sa pension natin.
Okay, thank you Sir Jomer. Ayan, sa mga paliwanag ni Sir Jomer, malamang magiging ready na tayo pagpa-file ng retirement. Meron po tayong another question from Fresh. Shout out kay Fresh. Pwede Hmm. bang maibawas ang loan ko sa magiging retirement pension ko? Actually, binabawas talaga siya. Yung mga loan natin, yung mga unpaid loan obligation natin, binabawas talaga yan dun sa ating retirement pension. Pero yun nga po, kung meron tayong unpaid loan obligation, so definitely, lalo na kung medyo matagal-tagal na yan, nag-incur na yan ng penalty. So kagaya ng nabanggit na natin kanina, we highly suggest na tayo ay mag-apply muna ng Conso Loan Program before tayo mag-submit o mag-apply ng ating retirement. Kasi pagka tayo po ay dumiretso sa pagsasabit ng retirement application na kung saan meron pa pala tayong naiwang o pagkakautang kay SSS na nag-incur na ng penalty, pati penalty po ibabawas dun sa magiging pension natin. Sayang naman, di ba? Lalo na kung medyo matagal na yan. So, dekada na nang ginabayaran. So, medyo palong-palo na yung penalty mo dyan. Sayang din yung matitipid natin. So, again, kung meron kayong unpaid loan obligation, check your records, and then apply for Conso loan, tsaka tayo mag-apply ng retirement. Again, thank you Sir Jomer. Eto na ang last question natin para sa ating topic na retirement benefit from Ja. Ano kadalasan ang nagiging dahilan kung bakit natatagalan ang process ng retirement? Yung iba ko kasing kaibigan mabilis lang. Yung iba naman umaabot ng ilang buwan bago makapag-pension. Okay, so ganito yan. Yung iba sabi, bakit yung iba ang bilis? Most probably kaya mabilis siya kasi una sa lahat, in order yung record niya. Okay? Nagma-match yung date of birth niya, yung pangalan niya, doon sa mga IDs, doon sa mga documents na sinasubmit niya kay SSS. Kaya tumatagal minsan yung pag-process ng retirement natin kung hindi nagma-match, may discrepancy doon sa mga sinasubmit nating document sa record na na kay SSS. May mga miyembro tayo na noong unang panahon, di ba, nagpapabata, nagpapatanda. So, para kumbaga ma-hire sila, magkatrabaho. So ngayon, ito, may discrepancy na doon sa mga records nila na sinasubmit naman kay SSS. So again, yun yung mga nagiging possible reason bakit nagkakaroon ng pagtagal o pagkaantala sa pagproseso ng retirement. Kaya kanina, kung babalikan uli natin, di ba, pinayo natin dun sa may nagtanong, kailan ba ako pwede mag-file ng retirement? So, dinagdag natin doon na bago kayo pag-file ng retirement, 3 months, 4 months, 5 months, pumunta na kay SSS, punta kay SSS, call us or email us at usaptayo@sss.gov.ph to check your records. Check ninyo. Baka mamaya may discrepancy sa date of birth, may discrepancy sa pangalan. Ayusin na natin habang hindi pa dumarating yung ating date of retirement para sa oras na tayo mag-file ng retirement, mabilis na. Kasi kumbaga in order na lahat.